Sir, may lumang tinapay po ba kayo? Kahit kaunti lang ayos na po. Gusto ko lang may makain. Hindi ito basurahan! Doon ka manglimos sa iba! Bigyan mo ang matandang ito ng pinakamabuting tinapay sa iyong tindahan. At ibigay mo ito sa kanya lang may parehong paggalang na ipinapakita mo sa akin. Salamat. Mapagbigay ka. Pero ang puso mo ay may dalang sakit na kahit lahat ng pera sa mundo ay hindi di kayang alisin. Ang anak ko kasi, 3 linggo na siyang nasa ospital. Sinabi mga doktor na wala ng pag-asa. Naubos ko na ang lahat ng pera ko. Pero hindi ko pa rin maibalik ang buhay niya. Puntahan mo siya. Dahil mabait at matuwid ang puso mo, simula na siyang gumaling. Sir, bilis po. Biglang bumuti ang kalagayan inyong anak. 40 taon na akong doktor, pero ngayon lang ako nakakitang ganito. Kapag nagpakita ka ng kabaitan sa isang taong hindi pinapansin ng mundo, nakikita ka ng buong langit. Kaibigan, minsan hindi kayang lutasin ng pera ang sakit na dinadala mo. Pero kapag kinaawaan ka ng Diyos, ang iyong mga luha ay magiging himala at ang iyong pagdurusa ay mapapalitan ng kagalakan. Sinabi ni Jesus, mapapalad ang mga mahabagin sapagkat sila'y kahahabagan. Kung naniniwala ka na pinagpapala ng Diyos ang mga mapagpakumbaba at mababait, mag-iwan ng amen. Huwag kalimutang i-share ito sa mga taong nangangailangan ng pampalakas ng loob. May mga tao talagang hindi niya kayang tanggapin ang pagkakamali niya. Tapos kung makakwento sa iba, siya ang biktima sa istoryang gawa-gawa niya. Ang galing magbaliktad, ang husay magmalinis. Lumuluha sa harap ng mga tao. Pero ang kamay, marumit madungis. Ako pa ang naging kontrabida sa istorya niya. Ako rin ang sinisisi sa sugat na siya mismo ang may gawa, ang kapal ng mukha, singtigas ng pader. Pero tandaan mo, ang kasinungalingan may paaring pilay. Hindi habang buhay, makakatakbo ka sa katotohanang matibay dahil sa dulo mabubulok ka rin sa sarili mong kwento at malulunod sa peking luha ng dramang inimbento mo.